Gumagalaw yung ano, yung ilaw, yung chandelier. O sige, sige, sige. Tawagan mo ako. Ang lakas, ang lakas. Mga kapuso, nandito kami ngayon sa may Rojas Boulevard sa Manila. Kani-kanina lang nagkaroon ng malakas na paglindol dito. Nasa loob kami ng sasakyan. No? Tapos talagang naramdaman namin na umuga ng malakas. Ngayon dito sa Bayview Park Hotel, Manila, yung mga guests na nasa loob, pinalabas muna bilang safety precaution nga. Kita natin dito ang dami nila. Oh. Yung mga nasa labas din. Ito yung ibang guest na dito sa may lobby. Brief sila. Lang. Kanina meron dito tayo nakausap na isa. Sir, sorry, sa Facebook po ito, sir. Live po sa Facebook ng GMA. Sir, pwede po ba kami mag-ano lang? Sir, ano ho yung kaninang na-experience po ninyo dun sa loob, sir? Habang nakahiga ko kami, ang lakas ng alog ng ano. Tapos may advice na to, nagpapakita po. Kaya lumabas po kami. Kasi napakalakas po talaga yun. Nakatulog na nga po kami, pero nag-isikap sa malakas na pag-alog ng hotel. Opo. Kaya advice po pag-iitaw. Lumabas po kami. Opo. Sir, paano ho yun? Yung advice sa inyo hanggang gano'ng katagal ho kayo magstay dito sa labas? Sa amin, alam mo lang akong advice. Ano lang, palalabas yung advice of service. Hintay lang ko namin yung management kung ano yung advice. Opo. Sir, kasi napansin ko po marami ko kayo na naka-wheelchair, ano? Yes, from Region 1 to ERMM. Lahat ng regions meron participation ng persons with disability kasi under ito ng National Anti-Poverty Division. Opo. Magkakaroon mo ng meeting yung sector for 4 days for yung mga programs ng mga persons with disability. Opo. Awareness kasi meron kami mga kasama ng mga deaf. Wala naman din yung early warning devices na malalaman nila na meron ng palang sakit na o whatsoever. Oo. Yan isang ano din sa preparedness na dapat inclusive yung programa. Kasi dapat kasali lahat yung blind. Kasi meron kaming blind, yung paid, yung deaf, at yung person with disability na naka-wheelchair. Kararating nyo lang dito, sir, no? Galing Davao. Kami galing Davao, hindi yung dumising sa amin. Hindi namin pagkakas. Oo. Sige po, sir. Thank you po. Maraming salamat po si Sir Der dito. Yan. Ayan. Ito ngayon, parang pumapasok na ulit yung mga tao dun sa loob ng hotel. Siguro mga 15 minutes ago na nung naramdaman namin yung lindol. And, pero yung advice nga dun sa mga tao na nandito, as much as possible, magstay muna dito sa labas. Kasi alam naman natin, di ba na, kapag lumindol, usually meron tong mga aftershocks. Kaya dito muna sila sa labas. Yung iba nga dito, nasa sasakyan daw sila na dito sa parking lot ng hotel nung lumindol. Tapos, hindi rin muna sila pumasok kasi nga syempre, yung building, mas delikado kung nasa loob ka. Ayan. Lalabas tayo, check muna natin. May lumalabas na Amerika, ligaw-ligaw na nga eh. Ito, awit tayo. Tingnan natin. Sir, good evening po sa GMA. Sir, tatanong ko lang po, gaano po katagal magstay muna dito sa labas yung mga guest? Yung abiso po sa kanila. Opo. Pero kanina pa po sila dito sa labas? Ilang floors po ba ito, sir? Ilang floors po itong hotel, sir? 14 floors. So, lahat po ng guests pinalabas muna.
Okay. Thank you, sir. Salamat. Opo. Nanonood tayo. Sige po. Ayan, so yun yung latest update mula dito sa Manila. Kung nakaramdam kayo ng paglindol dun sa area ninyo, comment below. You can send your pictures sa GMA U-Scoop. At saka mag-ingat kung lumindol dun sa area ninyo, lumayo po muna kayo dun sa malalaking buildings. At saka lumayo din muna sa mga dalampasigan dahil usually yun yung mga unang naapektuhan kapag ganito. Stay safe mga kapuso, and abang lang po kayo sa social media accounts ng GMA for the latest updates dito sa earthquake na ito. Thank you po!